Good morning, good morning. For today's video po, pupunta kami ng Puerto Galera. Bali 6:40 in the morning, paalis na kami ng bahay. At ang mga kasama ko po ay sina family lang naman. It's my family. Yan. Pupunta kami ngayon ng Puerto Galera. Bali 2 hours yata yung biyahe ng mula dito sa bahay sa Santa Rosa hanggang sa Batangas Port. Tingnan natin mga kasama kung ilang oras na ang kailangan biyahe bago makarating sa Batangas Port. Ayan, paalis na kami ng subdivision o ward. Bali maaga kami gumising ngayon. 3 AM pa lang gising na kami para mag-prepare. Bali iiwan namin itong sasakyan sa Batangas Port. Titingnan natin kung paano ang proseso ng pag-iiwan ng sasakyan sa Batangas Port kung kayo ay tatawid ng Mindoro. Ayan. Today is April 26. Pinalagpas muna namin ng isang linggo ang Holy Week. Hindi kami sumabay sa mga tao. Pero titingnan natin kung marami pa bang pasahero ngayon. Sana hindi gaano marami para makasakay agad ng Roro. So dyan muna kayo mga guys. Mamaya update ulit ako. So mga kasama, it's already 7:20 in the morning. Nandito kami sa S6, kaya lang traffic dito papasok ng Starton with pagkalagpas ng Kalambang. Unexpected Saturday, it's weekend, kaya lang may traffic. As per Google Map, 1 hour bago makarating sa Batangas Port. Kaya lang ito traffic mga ilang 1 hour yan. Sir, paano po iwan ng overnight sa sakyan? Sa kabila. Ano pa? Isa lang. Isang gabi lang. Oo. Kaya na. Thank you. Ayun. So ayun mga kasama, bali sabi ni Kuyang Guard ay puno na daw yung pay parking dito sa loob ng port, kaya tinuro niya kami doon sa ibang alternatibong pay parking dito sa port ng Batangas. Kaya naman ibinaba ko muna yung aking mga kasama dito sa may passenger entrance ng port at sabi ko sa kanila ako na lang magpa-park at hintayin na nila ako sa loob. Buti na lang inassist kami ni Kuyang nakamotor doon at sinamahan ako doon sa parking area nga. Dito nga yan ay sa may bandang left side lang ng port. Dadaan ka dito sa marang bilihan ng mga souvenir. Tapos makikita mo na yung building ng pay parking. Malapit lang siya mga kasama sa port. Sa labas lang siya. Tapos makikita nyo malaking building na parang 3rd floor ito. Tapos pagdating yan, wala nating bakante sa loob. Kaya dito na lang ako nagpark sa labas ng yan. In-assist nga din ako dyan ni Kuya. Bali, ang bayad nga pala dito mga kasama ay 200 pesos per day. So, bali, 2 araw kami, kaya 400 ang binayaran ko. Pagkatapos, dumiretso na ako doon sa port mismo dahil naghihintay na sa akin. Tumawag na yung aking asawa at
tinatawag na ako at pumunta na nga daw dahil hindi niya alam kung paano. So pumasok na ako. Pagpasok ko dito sa main entrance ng port ay syempre dadaan muna tayo sa inspection. Tapos pagpasok ko nung port, na-amaze ako kasi ang ganda pala sa loob nito. Bale, hindi pa ganito kaganda nung ako ay pumunta dito way back 2010 yata. Nakapunta na ako dito pero hindi pa ganito yung port. Ngayon, moderno na siya. Ang ganda, mala airport niya. Mala na iya na itsura niya. So, pagpasok ko dyan, madaming tao kasi nga weekend siguro pauwi din sila sa kanya-kanya nilang probinsya. Tapos, hinanap ko yung mga kasama ko. Natagpuan ko dito sa may ticketing booth na. Ayan nga yung si Shara May at ang sabi niya nga daw sa akin at may nakilala daw siyang bata at kalaro. Kaya tinuturo niya nga sa akin yung bago niyang kaibigan na nakilala niya nga raw. So pagkatapos nga yan mga kasama ay alas 9 na ng umaga. Bali ang pamasahe nga pala dito mga kasama sa Fastcraft ng Montenegro ay 612 sa adult. Tapos yung 3 years old to 10 years old ay 306 lang. Tapos 490 pesos naman kapag student at may ID. At tapos may 30 pesos pang terminal fee bawat isa. Tapos pag student, free kapag may ID. So bali pasakay nga na nga pala kami dito mga kasama ng Fastcraft. Bale medyo maaga kaming sumakay dahil excited nga kami dito dahil first time. Bali alas 10 pa nga pala yung alis ng Fastcraft na ito at sabi doon sa ticketing ay 1 hour and 5 minutes nga lang daw yung biyahe papuntang Balatero Port. At pumasok na kami dyan, inassist nga kami ng mga crew. Tapos pagpasok namin dito sa Fastcraft, medyo na-amaze ako mga kasama dahil ang ganda ng loob, tapos mabango, tapos malamig, may mga VIP seat pa, tapos nasa bandang kaliwa naman yung mga regular seat. Dito nga kami sa may bandang left side. Okay, hello mga kasama. Alas 10 ng 10:40 na lang umaga at nandito na kami sa loob ng Fastcraft ng Montenegro. Nag-Fastcraft na lang kami dahil mamaya pa daw yung regular na Roro. Okay din na, medyo mahal pero mabilis daw. So ayun mga kasama. So bali nakababa na nga kami dyan ng Fastcraft. Ako na unang bumaba dahil galing ako doon sa second floor at nag-sightseeing ako doon, nag-video. Tapos inabangan ko na lang sila dito sa labas. At si Sherami nga ang unang lumabas, kasunod si Ate Julie, tapos yung aking asawa. So naglakad na nga kami dyan papunta dito sa labas at maraming sumasalubong. Yung mga parang hotel, yung mga nakabook sa kanila, sinasalubong na sila dito sa may ilabas. Tapos dito sa may malaking tent, tadaan ka naman dito, magbabayad ka naman ng environmental fee. Bali ang environmental fee nga pala dito ay 120 pesos at kung ikaw ay student, may dala kang ID, ikaw ay libre. Mga kasama, bali 1 hour and 25 minutes nga pala yung travel time namin simula Batangas Port hanggang dito sa Balatero Port sa Puerto Galera. At pagkatapos nga namin magbayad na environmental fee ay sumakay na kami ng tricycle. Bali yung terminal nga pala ng tricycle ay nasa may bandang left side lang paglabas ng gate ng port. Bali 150 pesos nga pala mga kasama yung bayad sa tricycle at 10 minutes travel time lang mula doon sa port hanggang dito sa Damangyan Grand Hotel kung saan kami nakabook na hotel. At medyo napaaga nga kami ng dating, 12 noon kami dumating. Bali 2 hours nga pala kami naghintay dito sa lobby kasi ang check-in time ay 2 PM pa. Kasama bali 7,200 pesos nga pala yung room na nakuha namin dito sa Damangyan Grand Hotel. Good for 6 packs na siya.
Masasabi kong maganda yung hotel mga kasama dahil malinis siya tapos maaliwalas yung kapaligiran. Bali, na-recommend lang nga pala ito sa akin ng kaibigan ko. So habang naghihintay kami sa aming check-in time, nag-video po muna ako dito sa labas ng hotel. At siya nga pala, may pre-breakfast na nga pala din dito kasama na sa binayaran namin 7,200. At paglabas mo nga ng hotel, makakita mo yung kanilang swimming pool. At sabi nga ng anak ko ay excited na araw siyang maligo dito. Kaya lang, sabi ko mamaya na dahil hindi pa kami nakakapag-check-in. So bali, ito nga pala yung room. Bali 4 PM na po ito, kaya medyo magulo na. Nakapagpahinga na kami dito. So malinis naman yung room niya, tapos mabango, malamig. Kaya ayun, may re-recommend talaga itong hotel na to, na dito na kayo mag-book mga kasama dahil okay yung hotel na to. So paano mga kasama, dito ko na lang muna tatapusin yung unang part ng aking video. Abangan nyo na lang po sa second part at third part yung mismong beach at yung pagpauwi namin. Maraming salamat mga kasama.